Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Namumuhi ang Panginoon sa kapalaluan at kahambugan. Sa Biblia po ay malinaw na nakasulat na ang Diyos ay namumuhi sa kapalaluan o pagmamataas at kahambugan o kayabangan. At yan ay mababasa natin sa Kawikaan 8, ang talata ay 13. Ang dalawang hindi kanais-nais na karakter o pag-uugaling ito ay malimit na susumpungan sa mga taong nagtitiwala sa sarili, labis ang pagtitiwala sa sarili, nangahawak sa kanilang kakayahan, at hindi naniniwala o sumasampalataya sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Si Satanas o ang Diablo ang pangunahing kaaway ng ating pananampalataya. Siya ang unang-unang nagpakita ng hindi kanais-nais na mga pag-uugaling ito sa paningin ng Diyos, bago pa man lalangin ang tao. Gaano ba kasama, mga kapatid, ang maging palalo, maging hambog, o maging mayabang? Upang lubos natin itong maunawaan, pag-aaralan natin ang kasaysayan ni Satanas o ng Diablo na pinagmulan ng mga masamang kaisipang ito. Dito na tayo sa unang bilang. Sino si Satanas at saan siya nagmula? Basahin natin ang sagot. Si Satanas noong pasimula ay tinatawag na Lucifer, ay isang dating maningning na tala o bituin sa umaga na nanirahan sa langit, subalit inihagis sa lupa dahil sinabi niya sa kanyang puso na aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sino yung tinutukoy na kataas-taasan na hinahangad ni Satanas na maging kagaya o katulad? Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumalang at nagmamay-ari sa Kanya. Tatandaan ninyo, nagmataas o nagyayabang itong si Satanas. Hinahangad niya maging kagaya siya ng Diyos. Sa kasunod na bilang, ano pa ang ibang mga katangiang taglay ni Satanas noong una na pinagkamalian niyang panghawakan? Kaya nag-isip siya ng lalong mataas kaysa nararapat. Basahin natin ang sagot. Siya ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Ang pinahirang kerubin, wala siyang kapintasan. Sakdal siya sa karunungan at kagandahan mula pa nang isilang siya, subalit nagmataas ang puso. Kaya kung mapapansin nyo ay maganda ang mga katangian niya. Pinakamataas siya sa lahat ng mga anghel. Siya ang pinahirang o anointed na kerubin. Wala siyang kapintasan. Sakdal siya sa karunungan
at kagandahan. Dahil diyan, nagmataas siya. Sa kasunod na bilang, ano ang ginawa ng Diyos kay Satanas? Sa labis niyang kapalaluan at kahambugan na nag-ugat sa paghahangad niyang maging gaya niya. Ang sagot ay basahin natin. Inihagis o ibinagsak siya ng Diyos sa lupa mula sa langit, kasama ng iba pang mga anghel na lumaban din sa Diyos. Kaya, mula niya sa langit, inihagis siya ng Diyos sa lupa, kasama ng iba pang mga anghel na lumaban din sa Diyos. Pag-aralan natin sa kasunod na bilang, paano inihagis o ibinagsak ng Diyos sa lupa si Satanas at ang kanyang mga anghel? Ang sagot, basahin natin. Nagkaroon ng pagbabaka o paglalabanan sa langit. Si Miguel, Arkanghel, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Ninasumpungan man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Gusto lang namin ipaalaala sa inyo, mga kapatid, na yung mga sagot na ating binabasa, yan ay hango sa Biblia. Yan ay hindi isang kwento lang na pinag-uusapan natin. Hindi. Yan ay nakasulat sa Biblia. Kaya determinado o mapilit si Satanas at ang kanyang mga anghel na isakatuparan ng masama nilang hangarin. Kaya nga nakipagbaka sila sa tapat na mga anghel ng Diyos, subalit hindi sila nanalo. Ang nangyari ay inihagis sila ng Diyos sa lupa. Tuloy na natin sa kasunod na bilang. Anong malaking panganib ang ibinabala sa mga nagsisitahan o naninirahan sa lupa dahil sa pagdating ni Satanas o ng Diablo? Batay sa Biblia, basahin natin sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Ibig sabihin, alam ng Diablo, malapit na ang paghuhukom. Kaya gagawin ng Diablo ang buo niyang makakaya para dayain niya ang lahat ng tao dito sa lupa. Sapagkat malapit na ang paghuhukom. At sa paghuhukom ay kasama siya sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy, kasama ng lahat ng nadaya niya. Kaya wawakasan ng Diyos ang kanyang kasamaan na bunga ng kanyang kapalaluan at kahambugan. Sa kasunod na bilang, sa ano itinulad ng Biblia si Satanas upang ipakita ang panganib na maaari niyang magawa sa sangkatauhan o sa mga tao? Ang sagot, basahin natin. Ang ating kalaban na Diablo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila niya o madadaya niya. Sa ikapitong bilang,
Meron bang mga tao na tinitiyak ng Biblia na maliligtas sa malaking galit ni Satanas at hindi madadaig ng kanyang pandaraya? Basahin po natin ang sagot. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero pertaining to Jesus Christ o kay Kristo at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang mga nakinabang o nasakop ng dugo ni Kristo, na ang dugong yon ay nabuhos doon sa bundok ng Kalbaryo nang si Kristo'y ipakos-krus at doon nga namatay. Dapat nating maunawaan na hindi lahat ay nakinabang sa kamatayan ni Kristo. Batay sa naituro na sa atin at batay mismo sa Biblia, sino o alin ang nakinabang sa kamatayan ni Kristo? Kung babasahin natin yung nakasulat sa Gawa 20:28, partikular doon sa Lamsa version ng Biblia, Acts 20:28, nakalagay doon ay tinubos ang kawan. Ang kawan ay iglesia ni Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ay nalipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid bagay ang dyablo at ang kanyang mga anghel. Sila yung binabanggit na nagtagumpay laban sa dyablo. Sa kasunod na bilang, sapat na bang maging kaanib lang ang tao sa kawan o iglesia ni Kristo para mapagtagumpayan ang mga lalang ng dyablo o ang kanyang mga pandaraya? Ang sagot, basahin natin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sana, mga kabataan, napansin ninyo, hindi sapat na tayo ay kaanib lang sa Iglesia ni Kristo. Hindi po. Hindi sapat na tayo ay napabilang doon sa nakinabang sa kamatayan ni Kristo. Kailangan isuot natin yung kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Pagka sinabing pandigma, panlaban, pakikipaglaban, sino yung ating kalaban ba? Ang dyablo na mapandaya. Kaya alamin natin sa kasunod na bilang, alin yung kasuotan. Yung buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos na dapat nating isuot upang mapaglabanan natin ang mga lalang o pakana ng dyablo. Basahin natin yung sagot, ang katotohanan o ang ebanghelyo o ang katwiran o ang mga salita ng Diyos. Ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Itinuro ba sa atin ang mga kalooban ng Diyos? Opo. At patuloy na itinuturo sa atin, tinatanggap natin
sa ating mga pagsamba. Yun pala yung kasuotan na dapat na nakasuot sa atin palagi. Sapagkat yun ang ipanlalaban natin kay Satanas. Kaya yung mga nadidinig ninyo na mga salita ng Diyos, kamukha nito, na tinatanggap natin sa ating mga pagsamba, ay hindi lang dapat na nakapasok yan sa tenga natin o narinig natin. Ang mas mahalaga, yung nadinig natin ay sinusunod natin sapagkat yan ang ating panlaban. Kumuha tayo ng halimbawa sa kasunod na bilang. Sino ang pinakamabuting halimbawa ng hawak sa mga salita ng Diyos? Ang katumbas mo nakasuot sa kanya yung kasuotan pandigma. Kaya nagtagumpay siya laban sa panunukso ng diablo. Ang sagot, basahin natin. Nang ang Panginoong Kristo ay tuksohin ng diablo ng 3 ulit, nang hawak siya sa mga salita ng Diyos, kaya iniwan siya ng diablo. Mga kapatid, noong ang Panginoong Kristo ay tinutukso ng diablo na 3 beses, ay ang ipinanlaban ng Panginoong Hesus, hindi yung kapangyarihan niya na kaloob ng Diyos. Hindi. Ang ipinanlaban niya, yung salita ng Diyos. Yung tunay at dalisay na salita ng Diyos. Sa kasunod na bilang, anong aral ng Diyos ang dapat nating panghawakang mahigpit? Kung tayo'y hikayatin o tuksohin ng diablo na magmataas at maghambog. Ang sagot, huwag mag-isip ng totoong matayog o mataas tungkol sa ating sarili kaysa nararapat. Opo, binigyan ng Diyos ang tao ng karunungan. Binigyan siya ng pangunawa. Hindi naman masama yun eh. Ang masama, kung dyan ka na magtitiwala. Kung dahil sa iyong karunungan ay hindi mo na kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa iyong karunungan, dahil sa iyong magagawa, ay hindi mo na minamahalaga. Hindi mo na kinikilala na ang Diyos ang may lalang sa iyo. Na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Na ang Diyos ang nagkaloob ng mabubuting bagay sa atin. Kaya, mga kapatid, yung karunungan, yung kapangyarihan, yung kayamanan, hindi masama yan. Biyaya ng Diyos yan eh. Ang masama ay kung taglay mo yan, magmataas ang iyong puso. Sa kasunod na bilang, sa halip na mag-isip ng higit na nararapat tungkol sa ating sarili, ano ang ipinayo ng mga apostol na dapat nating gawin? Ang sagot, kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanalan. Magpakababa. Humble. Magpakababa sa kapangyarihan ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Pagka tayo humble o nagpapakababa, lalo na sa Kanya at sa Kanyang mga salita, itataas
sa kapanahunan. Tandaan nyo, yung nagmataas, ibinagsak. Sa kasunod na bilang na tayo, sino ang dapat nating tularan sa pagpapakababa sa harapan ng Diyos? At paano niya pinatunayan ang kanyang kababaang loob? Ang sagot, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yung palang mapagpakumbaba, yung pagiging humble, hindi pala sinasalita lang yun. Lalong hindi iniaarte yun. Hindi. Ano ang katunayan na humble tayo? Mapagpakumbaba tayo. Kailangan ay masunurin tayo. Sinong dapat nating tularan sa pagkamasunurin? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano niya pinatunayan ang kanyang pagiging masunurin? Hanggang saan? Hanggang sa kanyang kamatayan. Alam nyo, nung malapit ng ipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, nanalangin siya sa Diyos. Ang sabi niya, kumbaga maaari, lumagpas sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, huwag na siyang mamatay, huwag na siyang mapako sa krus. Sabi niya sa Diyos ay, huwag mangyari ito. Pero sa kanyang panalangin, ang sabi niya, huwag ang ibig ko, kundi ang ibig mo ang masunod. Ganon kamasunurin ang Panginoong Jesucristo. At yung masunurin ay iba yan kaysa dun sa sumusunod. Yung sumusunod, sumunod siya. Kasi baka natapat sa gusto niya. Di mabigat sa kanya. Kaya niyang gawin. Yung masunurin, kahit hindi natapat sa gusto niya, kahit mabigat para sa kanya, susunod pa rin siya. Gayon ang masunurin. Tayo, mga kapatid, dapat masunurin tayo. Lalo ngayon na ang hirap ng ating kalagayan, di ba? Ang bibigat ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kung sumusunod lang tayo, baka ang mangyari, bigat na nito, ayoko na. Hindi gayon. Mahigpit man ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon, kailangan pa rin nating sumunod. Yun ang masunurin. Lugi ba tayo, mga kapatid? Pagka tayo naging masunurin? Hindi. Kaya, labanan natin ang kaaway ng ating pananampalataya. Si Satanas, ang Diablo, gumagamit siya ng mga kasangkapan. Hindi naman siya yung mismong ah, pupunta sa harapan natin at tayo'y dadayain, tayo ay nililigaw. Hindi. May mga kasangkapan na ginagamit. Tukso. Ano ba yung tukso, mga kapatid? Yung tukso ay anuman, sino man, may buhay man o wala, basta aakayin ka sa paggawa ng masama o aakayin ka sa paglabag sa mga kalooban ng Diyos, tukso yan. Kailangan nating labanan yan. Ang isa sa ating ipanlalaban, yung pagsunod
at yung ating mga pananamit. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo palagi sa araw-araw ng ating buhay. Kung gusto nating makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, dapat nating ipagpatuloy ang ating mga pagsunod sa kanyang mga kalooban. Yan ang ating leksyon at bago tayo manalangin ay muli nating basahin ang paksa ng ating leksyon. Namumuhi ang Panginoon sa kapalaluan at kahambugan. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Muli kang nagturo sa amin. Tinanggap namin ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming puso, ang aming kaisipan. Gawin mong mababang loob kami, Ama. Marunong sumunod sa iyo at sa iyong mga salita sa lahat ng panahon ng aming buhay. Amang Diyos, kami po ay nagtatapat sa iyo. Opo, aming naipangangaral ang iyong mga salita, aming naituturo sa aming mga kapatid. Maaaring ang mga magulang nagsisikap din na ang ipangasiwa sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga anak, ay ang iyong mga salita. Amang Diyos, nananalig kami na kung hindi mo ilalakip ang iyong kapangyarihan, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng aming pagpapagal. Kaya hinihiling po namin sa iyo. Pagka po nakikita mo ng mga lingkod mo, nagsisikap na ang iyong mga salita makarating sa lahat ng aming mga kapatid. Pagka ang mga magulang nakapagturo na ng iyong mga kalooban sa kanilang mga anak, nilakip mong iyong basbas, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu upang ang aming mga kapatid, kaming lahat, Ama, manatili nagdudulot ng kalwalhatian sa iyo. Basbasan mo po ang mga kabataan na itiniwala mo sa amin. Huwag mo sana silang pababayaan. Lalo na, Ama, pagka sila'y malayo sa paningin ng kanilang mga magulang. Sapagkat ang iba marahil ay naghahanap buhay, ang iba'y nag-aaral. Ama Diyos, gawin mo silang tapat sa iyo at huwag mo silang ibibigay sa masamang sanlibutan. Ano man ang kanilang marating sa buhay na ito, patuloy nilang kilalanin, ikaw ang gumagawa ng mabuti sa iyong mga lingkod. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Lagi mong ipaalaala sa amin, Ama, ang dahilan ng layunin kung bakit mo kami binigyan ng buhay, kung bakit mo kami nilikha upang ito ang gamitin sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Nawa po, iginawad mo sa amin ang iyong basbas. Nagpatawad ka sa aming mga kasalanan. Higit sa lahat, ang iglesia. Darating ang pagkakataon, ibabalik mo ito sa kanyang dating kalagayan. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.